Hello, good afternoon, 2:36 PM dito sa Alexandria, Egypt, August 4. At today, isi-share ko sa inyo yung update after almost 8 years na pamumuhay ko dito sa Egypt. Kung napanood ninyo yung first video ko na sinishare ko sa inyo, that time, yung naabutan kong buhay dito na super convenient para sa akin. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo yung maraming pagbabago. 8 years ago, na-amused ako sa electricity bill, water bill, at saka gas bill namin kasi hindi pa siya umaabot ng 100 pounds. Naalala ko, ilang beses ko tinanong yung father-in-law ko kung sure ba siya na pang 1 month na yung binabayaran namin. Kasi yung gas bill namin, wala pang 30 pounds. Tapos yung electricity namin at saka water namin, both, 60 pounds lang siya. Pero ngayon, ang laki na ng binabayaran namin after 8 years. Yung gas namin ngayon, umaabot na ng around 300 pounds. At one time, nagbayad kami ng 900 pounds. Hindi namin alam kung bakit. Yung gas ay yun yung ginagamit namin sa pagluluto at saka shower, sa heater. Mahalaga ang gas, lalong-lalo na sa winter. Yung electricity naman namin at saka water, umaabot na around 200 to 300. Akala natin, maliit na halaga lang yon kumpara sa Pilipinas. Pero kasi yung cost of living dito sa Egypt, iba sa Pilipinas. Yung 100 sa kanila, malaking halaga na yon. Pagdating naman sa pagkain, yung bigas na nabibili namin noon na around 12 to 15 pounds, yung pinakamaganda na bigas around 17 pounds, ngayon, nasa 33 to 45 pounds na. Yung gatas, importante kasi may mga bata. Nasa 15 pounds noon, ngayon around 45 pounds na. Yung fresh whole chicken na nabibili namin noon na around 60 pounds, ngayon dumoble yung presyo. Lalong-lalo na yung beef, nag-triple siya, nag-4 times ang patong niya. Pagdating naman sa transportation, natatandaan ko noon, kapag malapit ang pinupuntahan namin, nagbabayad kami ng 10 pounds. Ngayon, malapit 25 pounds na. Sa tram naman, dati-rate ang binabayad 1 pound lang. Ngayon, nasa 5 pounds na. Bakit ko sinishare sa inyo to? Dahil maraming mga Pilipina na gusto mag for good dito sa Egypt. At gusto kong sabihin sa inyo na kung magpo-for good kayo, make sure na meron kayong pang backup. Dahil kung wala, madali kayong gi-give up. Kung mag-aasawa kayo ng Egyptian, make sure na hindi kayo magrerenta ng bahay. Kasi, ang rent pa lang napakataas na. Baka kasi mapunta lang sa rent, yung budget ninyo, paano yung pagkain ninyo, yung personal need ninyo, at saka yung mga emergencies. Pero kung iisipin naman natin sa ibang bansa, ganun din, matataas din ang bilihin. At marami rin nahihirapang makasurvive. So, nasa atin talaga yun, isipin natin, i-consider natin yung iba't ibang factors kung saan natin gustong mag-for good. First, yung titirhan mo, kailangan hindi kayo magrerenta. By the way, may bagong law ngayon sa Egypt para sa mga listo o na bahay, mataas na rin yung binabayaran nila. Next, yung income ninyo, whether business ba yan or employment, kailangan matatag. At iwasan ninyong umasa na may mga taong magbaback up sa inyo para magkaroon kayo ng trabaho. O may in-laws kayo na susuportahan kayo financially. Kasi halos lahat ng tao ngayon talagang nagtatry ng mag-survive. Huwag rin kayong umasa na may savings kayo. Kasi kung wala kayong income monthly, yung savings ninyo mauubos yan. Pero alam ninyo, after 8 years naman, maganda rin ang result ng buhay ko dito sa Egypt. Unang-una, kayang-kaya ko nang makisalamuha sa mga Egyptians. Tumaas na yung confidence ko. Kahit pa broken yung Arabic ko, pero naiintindihan ko na sila. Bawab yung nagbabantay ng building, doctors, bankers, kahit na taxi driver, kahit saan. Nakakalabas na rin akong mag-isa na hindi kasama ang asawa ko. Bit ko nga lang yung mga anak ko. Nakakapunta na kami sa supermarket, nakakapunta na kami sa mall, sa amusement center. Na-adapt ko na talaga ang buhay dito sa Egypt. Na-adapt ko na yung law, pananamit,
pagkain. At isi-share ko sa inyo, may nagsabi sa akin, personally, thank you sa mga videos mo. Dahil sa mga video mo, hindi ako natakot sumama sa asawa ko sa Egypt. Pinanonood kita nang nasa UAE pa ako. Ngayon, sa Egypt na rin. Nasa Egypt na rin daw siya. Ha, ha, ha. Good luck sa'yo. Pero alam ninyo, mga 2-3 years, talagang may hirapan kayo. Pero kung matatag kayo, mahal ninyo talaga yung asawa ninyo, gusto ninyong bumuo ng pamilya, makakasurvive din kayo katulad ko. Maging matatag kayo kapag nagkakaroon kayo ng problema mag-asawa. Kasi sabi nga ng father-in-law ko, ang mga babae talaga ang may hawak ng pamilya. So, kapag hindi kayo matatag, hindi ninyo kayang kontrolin yung mga bagay-bagay, yung problema, hindi ninyo kayang hawakan, magpo-fall apart kayo. Nakikita nyo rin naman na marami akong sinishare sa inyong mga recipes. Ayan ang mga na-improve ko dito sa Egypt. 8 years ago, hindi ako marunong magluto. Pero, nung nag-for good na kami dito sa Egypt, doon ako nagsimulang mag-try magluto at in-improve ko ng in-improve yung sarili ko. Kaya sa mga gustong mag-asawa ng Egyptian at mag-for good sa Egypt, maraming nagva-vlogs na may mga asawang Egyptian nakatira dito sa Egypt. Magtanong-tanong kayo. Huwag kayong matakot na mag-for good sa Egypt. Basta, tandaan nyo lang yung mga factors na sinabi ko na dapat meron kayo bago kayo mag-for good. Until next time, usap-usap ulit tayo. Have a good day. Bye!